Hello, Kripinoy P. Share ko lang tong kwento ng pinsan ko na si Maylin. Nangyari daw to sa lumang bahay ng lola nila sa probinsya. Isang bahay na matagal nang walang nakatira simula nang pumanaw si lola. Noong isang linggo lang, pinakiusapan si Maylin ng tiyahin niya na bantayan muna ang bahay habang inaayos ang mga papeles sa lupa. Walang signal sa lugar at medyo masukal pa ang paligid. Gabi-gabi, tanging lampara lang ang ilaw niya. At minsan ay nagkukwento siya sa sarili para lang hindi siya mabaliw sa katahimikan. Pero isang gabi, habang nasa sala siya at nagbabasa ng lumang diary ni Lola, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Hindi niya to pinansin. Hanggang sa may mahinang katok sa bintana. 3 beses lang. Nang tignan niya ang bintana, may nakita siyang babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok, walang mukha, parang anino lang na may anyo ng babae. Hindi ito gumagalaw, hindi rin umaalis. Akala ni Maylin baka kapitbahay lang na nagbibiro. Kaya tinawag niya agad. Sino yan? Pero walang sumagot. Nang lapitan niya ng konti, biglang nawala ang babae. Nawala ito sa isang kisap mata lang. Kinabukasan, tinanong niya agad ang kapitbahay kung may napadaan ba sa bahay niya noong gabi. Ang sagot nila, Ay nako, huwag mong pinapansin yan. Matagal nang nagpapakita yung babaeng yan sa bintana ng bahay ng lola mo. Diyan daw siya tumalon noong panahon ng hapon. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya matahimik. gusto na sana niyang umalis. Pero gabi na ulit. At muli, narinig niya ang mga katok sa bintana. Pagtingin niya, nandoon uli ang babae. Pero ngayon, mas malapit na sa salamin. Nakadikit ang ulo sa bintana at nakangiti. Pero may kakaiba sa ngiti nito. Nakaangat ang sulok ng bibig hanggang tenga. At sa gitna ng noo nito, may isang pulang mata. Kinabukasan, umalis na agad si Maylin sa bahay. Iniwan niyang bukas ang diary ni Lola. May nakasulat sa huling pahina na hindi niya na nakita noon. Huwag mong tititigan sa mata ang babaeng nasa bintana. Pag ngumiti siya, baka kunin ka niya.